Ven Sancti Spiritus, Ven Sancti. Umpisa natin? No, Game na po. pwede na. No. 8:27. Opening? Prayer na? Oh, Go sige ahead. po. Okay. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Name the Father and the Son, and the Holy Spirit. Spirit. Amen. Aming mga pagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong kami ay muling makapagtipon upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Sa oras na ito, niling namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga isipan at puso upang maunawaan namin ang iyong mga aral. Bigyan mo kami ng karunungan upang maipamuhay namin ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Naway gabayan mo ang bawat isa sa amin, lalo na ang mangunguna sa pag-aaral. Tulungan mo kami makinig ng may pagpapakumbaba, magbahagi ng may pag-ibig at tumanggap ng iyong katotohanan ng may pananampalataya. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na sa una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Nanawa. Sa ngalaman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Evening po. Evening. Dali lang ha. Sige Nakala lang ko po. pa, hindi ko pa pala na ano yung mga verses ko. Okay lang po. Take your time. Take your time. Oh, hindi ko mahapakay. So. Basahin ko lang. Sandali, ang init. Gusto mo naman. So, gandang gabi po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Pasimula, basahin ko lang to. Tinapay ng buhay, kalis ng kaligtasan. Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo, tayo'y inaanyayahang pagnilayan ang Eucharistia bilang tunay nating espiritual na pagkain. Sa Eucharistia, inihahandog ni Jesus ang kanyang sarili sa anyong tinapay at alak. Tulad ng mana na ibinigay noong panahon ni Moses, ang Eucharistia ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin sa paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan, tunay na Diyos at tao, katawang pinagpira-piraso at dugong ibinuhos. Naway makatagpo natin si Jesus ngayon sa ating pagdiriwang. At para po sa ating pabuting balita, sino ba ano po? Opo. Basahin pa ba natin itong awit tungkol sa mabuting balita? Hindi na. Sige po. Okay lang po. Ha? Go ahead. Babasahin natin. Meron kayong kopya dyan? Meron po dito sa ano. Meron po dito. Short lang naman to. Ito. Kita niyo ba? Purihin mo, lungsod ng Diyos. Ito ba yan? Awit tungkol sa mabuting balita, pero short lang to eh. Dito, mga ilang talata po. Mahaba-haba. Ang huli-huli niya, magagawa mo ang lahat upang Ito tanan yung shorter version. Sige po, yan na lang po ang basahin natin. Okay. Awit tungkol sa mabuting balita. Nababasa niyo? Yeah. Oh. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na pag-ibig, kailan may di masasaid, paghahain, ilahahad, nang ialay sa ang korderong nagliligtas,
ang mana na nagsilikas. Pastol namin mapagmahal, Kami Kami yung iyong kawa, kaawang, gawing gawing dapat dapat makinabang, makinabang, pagkain kain iyo'y alay, hanggang langit ay ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay Tanan ay maligtas. Akayan, Akayin mo Akayin sa mo kain sa mo sa iyong hapag, lahat lahat kami iyong alaga iyong alagad, sa buhay buhay mo walang walang wakas. Tipo, ano na ba to? Go ahead, Kuya Okay, Alex. okay po. Pagbasa, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri Papuri sa iyo, Panginoon. Noong pala. 1:6:51 to 58. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila, kahit na kumain yun. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Okay. Salamat po. Andali Thank you po. Tayo ay 5 na. 5 na po tayo. Yay! Praise God. Brother Alex. Hi, Brother Boy. Kumusta na Good kayo? evening, Brother Boy. Pwede po ba kayo? Buti. Ready na? Okay na po kayo? Dali. Oh, sige, Dali lang mamaya. daw. Next muna. Kahit na si... Hindi, ang letter Okay na daw siya. nakahiga kasi ako eh. Nakahiga ako eh. Okay. Okay lang po. Okay naman kahit Nahirapan nakahiga. Oo. Kaya Don't hindi ko worry. maano yung video. Sige, ano ko na, apply na akin. Okay na kayo? Pero letter A naman po, hindi naman po kayo makauna. May Meron tayo. Si Kuya Alex mauna, tama ba? okay. Okay lang ikaw nagbasa. Oo. Sa, Don't worry. So, verse, ano tayo? 51 to 58. Opo. So, isa-isahin na lang natin. Sige po. So, verse 51, sino ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit? At ano ang mangyayari sa taong kumain nito? Okay. Ang sinasabi po dito sa ating binasa sa talata 51, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang nagsasalita po dito ay si Kristo mismo na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan.
Okay, thank you. Kuya Tony, may tanong po ba kayo? O ako magtatanong sa inyo sa verse 52. Kung wala. Verse 52. Ano ang pinagtalunan ng mga Hudyo tungkol sa sinabi ni Jesus sa verse 51? Ako po ba, tinatanong mo? Ba't po Dahil- kayo? Dahil, Yeah, di- dahil dito nagpalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Ayun. Parang mahirap naman talaga, no? Kasi baka kanibal na ba sila? Cannibalism. Cannibalism na yung mga, ganun ng mga protestante. May mga naririnig akong ganoon na mga Cannibalism daw. kanibal na daw tayo. Okay. So, verse 50. 3. Hindi, tanong ko lang. Ayun. Sa Yun na, pagtatalo nila, bakit yung bang panahon nila, meron na bang cannibalism? Wala namang binanggit dito. Tayo lang yun. Wala namang sinabing kanibal. Paano ba nga ba kakainin yun si Jesus na tao? Parang ganun lang yung ano nila. Pero sa Old Testament, bawal yun. How can this give us flesh to eat? Kasi How bawal can kumain this ng not dugo give eh. us? Paano mo ibibigay yung flesh ni Jesus ko? Although wala namang sinabing kanibal. Bawal. Oh, Pero kumain ka ng napakalinaw tao. dito, no? Talagang kahit naman siguro ikaw, tao, hayop nga. Bakit tao? Sa kanila kasi hindi pa ganun kalinaw, pero sa atin mas malinaw na kasi alam natin na in-institute na yung Sacrament of the Eucharist. Sa kanila, malabo talaga to. Sa kanila malabo talaga kasi hindi pa Malabo pa ang nangyayari. pag-intindi nila kasi Oh, cannibalism nga ang labas. cannibalism nga ang Kainin mo yung flesh ng tao. tao. Pero ang alam kong tinutukoy ni Lord yung glorified body na niya, yung yung Ano dito kasi yung substantiation na yun. Oh, transubstantiation. Tsaka yung church ang inaano na dito, di ba? Mm. Tatapos lang natin sa Pentecost, di ba? Mm. Kasi di ba siya yung head ng church. Sa verse na to, tapos na yung, wala pang Pentecost na ito. Hindi, Acts kasi yun. iba pa to eh. Pero yung peace be with you. Nasa ano na ba si Jesus? Bread of Life Discourse to chapter 6. Oo. Ano ba to? Before the Last Supper pa to no? Opo. Oo naman. Oo, before pa. Opo. Matagal pa eh. Before pa. Buhay pa siya dito. Kasi yung mga naunang talata is lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Yung isa, pagpapakain ng 5,000. Hinahanap ng mga tao si Jesus. Siya nasa ministry pa. Ministry pa niya. Sa Capernaum. Okay. Tuloy na po ba natin? Yes. Pwede ka na ba dyan, Kuya Boy? Hindi pwede na. So sa verse 53. 53, ano ang sinabi ni Jesus na kinakailangan upang magkaroon ng buhay sa sarili? Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo at makakain ng laman ng anak ng tao at makainom ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay. Tama ba? Binasa ko. Opo. Papa, Kaiba lang, hindi kayo magkakaroon ng buhay. okay, thank you po. So pagkatandaan nyo, parang amen, amen. I say to you. Malinaw dito na flesh, no, laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo. Son of Man. So hindi naman to symbol. Hindi siya Talagang symbol. flesh to eh. Hmm. No.
So medyo mahirap pa rin to unawain para sa Hudyo. Kahit na Parang yung sinabi doon sa ko. ano, no? Parang yung doon sa tubig na ano, doon sa well, yung may Samaritan woman. Oo. Ano ba yan? Living water naman yun. Di ba hiningi ng babae? Ginoo, bigyan mo ko ng ano, tubig na yun, parang hindi na siya mauuhaw daw. Oh, hiningi ng babae. Sabi niya, I am the living water. Pero na-recognize niya ano kasi, ayun naman dahil sinabihan ni Jesus, alam ko buhay mo, ganito din na mga asawa mo. Hindi ka asawa yung inaano mo. Hindi niya asawa yung Mga siya, kasama. no? Propeta yata to. Oo. Nagkaroon siya ng ano ba? Pero ganun pa man, hiningi niya talaga yung ano. So, Oo. ibig sabihin yung word niya. Pero yung mga dito Hudyo, yung mga kasama niya dito, mga Hudyo, hindi lang mga disipulo, no? Hindi lang. So itong mga Hudyo na ito, nakasaksi rin bato sa kanyang mga nakuwang mga himala. Kasi ito sa mga naunang talata sa verse 34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit Anong verse yan? sa verse 35, ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Mahaba itong Sinabi na discourse yan mo to yun. Oo. Sige Mas po. anong explanation? Tuloy na natin. So, verse 54 na po tayo. Opo. Hector, Yep. sino ang may buhay na walang hanggan at muling bubuhayin sa huling araw? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Wow. Thank you po. Welcome. Wala mo tayong tanong dyan. Wala ba? Malinaw naman yan. Yung huling salita, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin, mamamatay pa rin. Ay, mamamatay ang flesh natin. And I will raise you up. Pero yung ano kasi, Raise pagkaing spiritual kasi to. Spiritual food. you So, hindi naman to vitamin although kahit na ano pa paano, naging vitamin kasi ko rin to vitamin ko yun. Kahit pa paano mas masakitin pa yung mga taong katrabaho ko. Na watching katabi ko, ako na lang yung ng mask Sila, Hindi sila nagmamask. Dapat sila magmamask. Wala nang Okay, Prevention ka na anyway. lang, ikaw na magmask. Ako na nga yung parang may sakit Ako na yung Anyway. So, ulit na tayo, no? From Brother Hector to Kuya Alex. So, number 56. 55. 55. Tama ba? 55. Okay, 55. Kuya Alex, bakit dapat kainin ang laman ni Jesus at inumin ang kanyang dugo? Ito, hindi matanggap yata ito ng iba pero literal na sinabi dito, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Okay. Thank you. Whoever eats my flesh and drinks my Thank you blood, he drinks in me and I in him. Okay po. So, Kuya Astig,
56. Ano ang ugnayan ng taong kumakain ng laman ni Jesus at umiinom ng kanyang dugo kay Jesus? 56. Kaya astig, ba't ako? 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. So, parang sinasabi dito, yung unti-unti become his image and likeness ko. Hmm. Hindi, If you continue. sa mababaw na pagkakaintindi. Siyempre, pag kinain mo yung kanyang laman at inumin mo yung dugo niya, di kabahagi mo na siya, di nasa We sa become- akin na siya at ako'y nasa sa kanya. Kumbaga, sort of saying we become what we eat. What we eat, Hindi lang ganun. Sabihin na natin yung kinain mo yung laman niya, inumin mo yung dugo niya, di nasa katawan ko na yung kanyang dugo, tumasalaytay na rin sa akin ugat ang kanyang mga dugo. Di nasa akin nga siya. Siyempre, Yeah. pero Ganun natutunan ko po yan, di ba? For 15 minutes yata 15 sa minutes. Katikisen. Apo. So, for 15 minutes lang po ng Nandun siya. ano yun. Yung physical, we talk about the physical flesh. Ano. So, kaya dapat after receiving, dapat wala kang Namnamin. gawin. Dapat makipag-usap ka na sa kanya. Meditate na, talk to him. Instead of magbangayon or tingin pa lang cellphone mo or iba. Talagang mag-meditate ka. It's good time to talk to Jesus. Anyway, yun naman ang So, 57 na po. Kuya Boy, paano mabubuhay ang taong kumakain kay Jesus? 57. Ang amang buhay ang nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din ang kumain sa akin, siya ay mabubuhay dahil sa akin. Thank you po. Dinamay na yung Ama. Jesus' living Father sent me. Ay, isa lang naman sila. Isa lang naman sila, oo. Pero parang dito, parang indirectly, parang sinasabi niya na equal sila, no? Kasi nung sinabi niya na, gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So from him na, hindi na Oh, from he's talking about his divinity na divinity na Kasi niya. Oo. ano na siya dito po, the son of Manu. Sa verse, Amen, unless you the son of God. bakit kinakain niya ba yung laman ng tatay niya kaya siya nabubuhay? Iniinom niya ba yung dugo ng ama? Kaya siya nabubuhay? Ganun ba yun? Hindi, para sa atin naman to sa mga tao, hindi na nila kailangan magkainan kasi sila, Diyos na sila eh. Wala na silang kailangan na, they are self-sufficient. Tayo na makasalanan, kailangan natin masustain yung spirituality, maging Tayo yung nangangailangan ng very simple tayo eh. Tayo yung kailangan ng forgiveness. gamot. Kasi may tayo, sakit yan, kasalanan tayo. Kaya ginagamot ni Jesus yung ating kasalanan. Unti-unti. Although yung mortal, dapat pag mortal sin, hindi mo dapat siya kailangang i-receive. Okay lang yung mga venial na naman, napapatawad naman yun doon sa misa. Pero pag mortal ka, sacrilege siya. So yung ina-address ng dito, hindi sa kanila, hindi para sa kanila kasi nga self-sufficient. Tayo para sa atin. Na tayo ay Para sa makasalanan. nangangailangan ng Tayo yung pagpapatawad at saka spiritually tayo.
deprived of yun nga, para nga maging kawangis ni Jesus, live in His image and likeness. Kailangan niya itong food na ito, itong sakramento na binigay niya. Hmm. So, last na po tayo. Yep. So, Brother Hector, ano ang kaibahan ng tinapay na bumaba mula sa langit sa tinapay na kinain ng mga ninuno? Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Okay, maraming salamat. So, meron pa po ang mga tanong with regards to the body, blood, soul, and divinity ni Jesus na binigay sa atin. Siya yung bumaba sa langit, no? Si Jesus, gawawa siya talaga siya sa So, tinapay din pala siya. Paano yung mga kumain ng mana doon sa ilang na nangamatay din? Hindi pa nila nakita si Jesus Christ eh. Paano sila mabubuhay ngayon? Hindi ba kaya doon sa creed natin? Kaya he went down to hell para mapakilala siya, Sina Adam, para kaunin sila. Di naman kasi, di pa naman bukas yung langit noon eh. Oo. Sa pa lang sila. I don't know, limbo ba yan? Abraham's bosom o mga pagkakawit na. So, di naman talaga siya hell. Hindi daw siya hell. No? Ewan ko lang, malapit siguro doon. Pero may Kaya detalye. sa creed natin, he went down, to the Pero hell. pinuntahan din siguro niya. Ewan ko lang. Tawag na Sheol o Gehenna? Show. Ang Gehenna yatang hell. Show lang yun, di ba? Tama ba? Sheol is parang Hades. Gehenna place for the at dead. Hades. Yung Gehenna Gehenna parang tsaka Hades ang fire. hell. Pero kahit pumunta si Jesus doon sa hell, wala naman siya magagawa. Palaging nandun na talaga sila eh. Oh. Forever na sila, eternal na sila sa damn eh. Baka mas lalo lang silang magkasala kapag pumunta sila. Hindi na sila babago. So yung na parang purgatory or siguro. Punta siya sa hell para kunin niya na nga yung mga nararapat umakyat sa langit. Kaya nga doon sa resurrection, di ba? Bumukas ang mga libingan at ang mga namatay ay umakyat sa langit. Ayun. So, anong kaiba ng mana at saka itong Eucharistia? Nakapatay nga yung mana eh, di ba? Yung mana, Nakapatay ka pa rin. mamamatay ka pa rin. No? Kahit naman yung dugo ni Kristo, pag kinain mo yan, mamamatay ka pa rin. Kaya nga lang, sinasabi niya rito, muli ka lang mabubuhayin pagdating ng mga huling araw. Pero yung mga namatay na kumain ng mana, paano nga sila mabubuhay muli? Hindi na. Ganito raw yun eh, ganito raw. Inilipat ni Jesus ang focus mula sa mana na nagpatibay sa mga Israelita sa disyerto tungo sa isang espiritual at banal na pagkain. Bagamat pinipigilan ng mana ang pisikal na gutom sa loob ng ilang panahon, hindi nito pinigilan ang pisikal na kamatayan. Ang laman na inaalay ni Jesus ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat naman, physical, mamamatay pa rin. Mamatay rin. So, magkiki-words na ba tayo? Keywords. Mga tanong, meron pa bang mga malabo?
So talagang kapag binasa natin ito, umatras pa tayo rito, talaga ipinagdidiinan ni Jesus. Literal na literal talaga yung salita niya na ito talaga, ako talaga yung laman na kakainin nyo. Ito yung dugo ko na iinumin nyo. Hindi ito, Oo. hindi ito siya Simple. parang, hindi ito parang symbolic lang, hindi symbolic. Talagang ano talaga to, literal na kainin nyo ang aking laman at inumin nyo ang aking dugo. Hindi siya fish cracker tsaka grape juice. So, Pero ang mahirap intindihin doon noon, yung spiritual food yun. Di ba? Spiritual food, Hindi physical food. Tulad ng mga karning nakakain. Kaya nga kasi hindi siguro naintindihan. Pero ang presentation, parang Wafer. cannibalism, no? Ah, ang pagkaintindi nila. bread kasi. yun lang, hindi kasi naintindihan yung transubstantiation, di ba? Mm. Masyado pang malalim pa yung hindi na maintindihan at that time. Pero, marami na tayong mga tinatawag na Eucharistic miracles na talagang nag-turn into blood from anciano to the talagang pinag-aralan ng mga scientists, talagang Tapos type nagkaroon AB. sila ng research. Type AB, Oo, negative na talagang galing siya sa heart ng isang cardiac muscle siya. oo. At sinabi pa talaga doon yung cardiac muscle niya specifically doon sa nag-aagaw buhay. Talagang naging na or parang Naging oo. tinapay ng buhay. Ikaw ang unang tinapay ng buhay. Diba yan? Buhay magpakailan. Ano ba yan? Buhay na walang hanggan. Buhay magpakailan. Tinapay ng buhay. Buhay na. Diretso na nga natin. Bakit di? That's yung tinipe ko. Pero may dugo din dito. Pagkain at inumin. Pag na tayo, wala na tayong iniinom. No? Sa pare na lang yung nangyayari. Pero may mga iba sinasawsaw no? Nung nasa Oh, Saudi iba. kami, ganun ang ginagawa. Sinasawsaw ng pare sa Yung mga first communicant, ganun yata sinasawsaw. Hindi kami, kahit na hindi kami first communicant, sinasawsaw nung siya na ngayon yung bishop ng Arabia yung parish. Tawag nila doon two species. Two Oo, species communion. true species, Kami ginagawa namin dito yon. Yung Buka, sa this Sunday siguro dapat gawin yun. Oo, kasi feast day niya na Ngayon, and blood. itong Sunday gagawin namin yun. Talaga? This Sunday, Ganda. Kasi talagang true species na. Sasawsaw. Pwede naman yun, isawsaw lang, hindi na inumin. Oo, sasawsaw lang. Sasawsaw lang. Para malasahan natin yung Pero nakita niyo doon sa Sabi ibang, nila sa Orthodox yung host na, nila may blood na yun eh. may Kasi blood na flesh, yun. Oo, kasi kung tutusin niyo po, ang cardiac tissue, may blood yun. Kasi hindi naman siya mag-exist na walang blood. gusto namin ng alak Okay. Hindi ka naman malalasing sa mompo. Doon sa Kristan nga kami, tinikman-tikman namin yun. So ang ibig sabihin, Hindi naman kayo nalasing. Brother Alex, yung sinabi mo na yung laman ay meron ng blood, yun, di ba?
Opo. content. Opo. Oh, So, heart ibig sabihin, muscle. kahit na hindi tayo hindi sinasawsaw yung ostya Opo, doon. kompleto yun. Kompleto na po yun. Opo. Kompleto yun. Kompleto Oh. na yun. Kaya Kasi kasi, kahit naman ngayon kumain tayo ng karne, meron yun, blood. dugo yun eh. May dugo yun. Kasi nagsisirculate doon talaga sa laman yung dugo. Pero niluluto mo dapat pag hindi luto. May dugo. Kasi kung hindi, Kinain mo. rare yon, very rare. Kung hindi niluto. Kaya ano, Medium rare. kaya yung mga yung mga Iglesia ni Cristo, kala nila hindi sila nakakakain ng dugo. Oo. Nandun pa rin. Meron pa rin yun. Leviticus. Meron pa rin yun. Kaya lang kasi sa kanila, specify talaga nila yun ay yung pagkapapatay ka ng patutuluin mo yung dugo. Diba? Yung sa mga animals. Meron pa po tayong keywords. Wala na. Second reading. First. Okay na po. Baka may Ano pa po maisip ba? kayo, dagdag na lang natin mamaya. Okay na po? Yep. Okay. Thank you. Stop share. First reading. Sino? Deuteronomy. Kaya tuming. Ka. Kuya tuming ba? Brother Tonying, kayo po ba? First reading? Hindi po, hindi. Kuya Hector. Kuya Hector ba? Si Brother. Sige. Sino? Pagbasa, Ako na lang. Ha? Sige po. Sige po. pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 8. alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. 14. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yun. Yeah. Hindi pa tayo ng tapos kanina. Director, without Yeah. without offense, ang pagbasa ng ilang, hindi Ilang. 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 Ibig sabihin, Saan yun? Desert? Desierto. Desert. Ilang. Hindi po ilang. Ilang ba? Sa hulihan po yung Ganun maragsa. ba? Yung accent? Yung accent po sa huli po. Ilang. Ganun ba yun? Sige. Anong verse ba yun? Thank you. Tama ba? Ilang. Tama po. Pero pagkakaalam ko ilang. Sa verse 2. Hindi Ilang. po. Ilang po. Ilang. Kasi Mabilis. yung ilang, ilan? Parang magkano, ganun? O Ilan po ganun? yun? Yung magkano po ilan, walang G. Ilan. Pagka ano ba yan? Mabigat? Tama ba? Mabigat? O Maragsa. Maragsa. Sa hulihan po yung yung dito yung bigat Okay. ng pronunciation. Okay. Pwede na tayo
Sino ba yung huli kanina tinawag? O balik tayo kay letter? Brother Hector. Hindi kay sa'yo ulit. Letter. Kuya Alex. Okay. Verse number 2. Verse number Ano ang dapat alalahanin ng Israel tungkol sa paglalakbay na ipinagawa sa kanila ng Panginoon sa ilang tao yan? Okay. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Okay. Meron ako ditong bagong natutuhan. Ganun pala yon. Kaya pala sila 40 taon paikot-ikot sa ilang dahil sinusubukan lang pala sila na pwede naman palang 3 araw lang makarating na Oo. sila sa bayan. Pag tinignan niyo po sa mapa, malapit lang talaga eh. Kaya lang, bukod po dito, ang pagkakaalam ko, kaya po 40 taon, kasi yung generation po na nagkasala sa Diyos, yung gumawa ng golden calf, hindi po sila nakapasok sa promised land. Namatay po sila, hindi po yung generation na yon yung nakapasok. Kasi sa 40 taon, nabago na po yung henerasyon, namatay na po yung iba. Namatay na yung henerasyon na nagkasala. Pero parang may isang kwento rin na, di ba, nung pina-survey yung bagong, yung Canaan, malapit na sila noon. Malapit na po. Tapos, yung feedback sa kanila, parang malalaki ang mga tao doon na hindi natin kaya. Kaya natakot sila. Natakot sila. Kaya hindi sila nagtiwala kay Lord. Kaya pinadaan sila doon Sinusubok sa nga talaga way. sila. Pinaikot-ikot nila. At saka hindi sila pinadaan sa bayan ng Moab. Hindi sila pinayagan doon, kaya nag-ikot-ikot pa sila. May shortcut na sana yun. May Opo. shortcut na sana, pero hindi sila pinayagan. Ang pagkaalam ko doon, bukod dito sa naging pagsubok nga sa kanila. Kasi nga ano sila eh, di ba? Ang tawag doon, yung matigas yung puso nila. Sabado, Matigas yung puso nila. Hard-hearted. Kaya Kaya sinabihan silang magpakumbaba yun. dahil doon. Opo. Tigas ulo nila eh. Tigas talaga ulo nila. Pero Anong nung dinidemand nagdasal nila? sila para iligtas sila sa Ehipto, pagkatapos naman nagko-complain na sila nung nasa disyerto na sila. Mabuti pa sa Egypt, kumakain kami ganito, ganyan, ganyan. Bumalik na lang, no? Oo. Kaya naasar, siguro sabi ni Lord, naasar tuloy. Itong mga ito, nagdasal-dasal, tapos nung nandun na sa hindi man lang Reklamo pa rin. Kasi kung tutuusin mo, yung paghihirap nila sa Ehipto, hindi naman comparable yun to sa paghihirap nila doon sa disyerto. Kasi towards freedom sila eh. Di ba kung tutuusin mo? Slave sila sa Egypt eh. Slave sila sa Egypt. Forced labor eh. Kaya Hard- walang utang na hard-head. loob. Kumbaga talagang walang utang na loob. Yun lumalabas na ganun. Yung last Sunday, si Moises din ba yun nakipag-usap kay Lord na Oo. for the hard-headed and Oo. afflicted na mga Oo. Kaya yung Ito yung mga sinasabihan na hard-headed. Diba? Sila yung matigas na mga ulo ng mga tao ito. Pero pa rin siya, nag-petition pa rin siya na samahan pa rin sila. Kaya dito naman, talaga namang pinatnubayan sila, di ba? Binigyan sila pagkain, binigyan sila ng tubig. Kahit na pa matigas ang ulo nila. Kasi Pero- love sila ni Lord. Pero hanggang ngayon, marami pa rin mga ganito Marami pa rin. Hard-headed pa rin. More than 40 years na, wala pa rin. Ganyan ang tao eh. Kaya Ang tao'y marupok. paano ba maging mapagpakumbaba? To submit yourself to the will of the Lord. Okay. Paano magpakumbaba? Ayun naman pinakita na ni Ito nga, Christ. verse 3 yata, tuturo eh. Para sa verse 3.
Ayun na, para na po ito sa siguro yung tanong nyo, Oh. Kuya Tuning, ikaw na rin mag-ano sa verse. Ginutom Verse three. kayo. Bakit hinayaan ng Panginoon na magutom ang kanyang bayan at pagkatapos ay pinakain sila ng mana? Verse 3. Sa verse 3 pa pala tayo. Opo, verse 3 po. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Ito yung ano, di ba? Yung pinanlaban ni Christ dun sa yung 40 days Sa sa ilang. demonyo, Sa ilang din, di ba? Sinasagot ba yung tanong Man ni does Kuya not live Tuning? from bread alone, but from every About word that comes from the paano- mouth of God. So, paano magpapakumbaba, Kuya Tuning? Paano daw? Paano tinuruan? Ginutom. So, may Bibig- fasting. at pagka hindi ninyo kilala niya ang inyong mga nino. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin niya. Parang yun Na din. meron din ba silang mga dalang Bible, di naman Bible tawag to. Ano ba, may mga, Torah. Rolls? ano din ba sila doon? Nag-ano ba sila, parang ganito, nagsisession din sila. Kasi hindi lang daw pagkain na physical eh. So, sino nagkakaroon po? din ba sila ng LBS doon? It's a sign of humility. Ang reading. Kasi yung salita reading the word. ng Diyos. Kasi kung hindi mo babasahin, yung salita mo lamang o yung mga ibang libro mo lamang yung babasahin mo, which is a sign of pride. Dahil ito, you recognize na may kakayahan ka, ikaw yung Diyos. Parang ganun. So parang nandun din yung yung pag dito. Nung sa pagkain na yung katawan ni Christ. Kasi ito, sinasabi nga, na kanina ni Brother Tunying, ni-stress niya, pagkain hindi ninyo kilala. Parang ganun din, in-explain ni Christ na siya yung di ba? Parang hindi niyo rin kilala ito. Parang a typology. Oh, di ba? Parang may correlation siya. Meron talaga itong pagkakasabi niya na hindi lang kayo mabubuhay sa tinapay. Diba? Kailangan ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay dapat nyo rin kainin. Eh sino ba yung salita ng Diyos? Hindi ba si Kristo rin yun? Oh, Kasi sa the word was the word made flesh. became flesh and Yes. dwelt among us. Kaya siya rin yun. Oh, kaya nga, ba't hindi pa rin maintindihan ng iba? Ayaw pa rin nila. Hindi sila nag-LBS noon eh. Okay. Kasi wala pa si Christ Old Testament eh. Wala pa nga. Kanila. Through Moses, di ba yung mga instructions ni God? Kay Moses daw sasabihin sa mga tao. Hindi, sa present day ba? Ayaw pa rin nila paniwalaan na Christ is really present in the most holy Eucharist. Ang tanong ko lang dito, alam naman natin yung Pentateuch, yung Torah, ang sumulat talaga niya si Moses, di ba? Pero nung hindi pa na isusulat yan sa papel, no? Nga alam na nila yan. Yung mga kwento sa Genesis, alam na nila yan, di ba? Dahil nga sinasalin-salin lamang yan sa salita. Word by mouth. Kaya lang nga, si Moses na nga nagsulat kasi nauso na yung meron ng ballpen.
Tsaka may papel na. Hindi, papyrus na. Hindi, actually, hindi ba sa kwan, yung study ng Bible, yung Torah, ang pagkasulat niyan ay may mga group of sages na gano'n na ginamit ang pangalan ni Moses. Ah, Kasi may mga iba-ibang class ng kwan yan na tao, may mga 613 maalala. laws na ginagawa. Ano? 613 laws yung ni Moises. Diba? Pero yung nagsulat niyan is yung sa Old Testament, may mga group of people na mga scholars yan na inascribe nila lang kay Moses dahil siya ang may authority noon Ang gano'n. Saka nga, yung Pero mga hindi si Moses mismo ang sumulat kasi paano yung susulat niya, nasa desert siya Hindi nga. Noon na lamang, panahon nga nasa Egypt sila, saka lang nauso yung pagsusulat. Pero before that, mayroon na mga nagsusulat, iba-iba nga lang mga sistema. Actually nga daw, ang sabi, yung tungkod ni Moses, May mga Yahwehs, gano'n, may mga kung ano pa na yung kwan. tungkod ni Moses, marami nakaukit doon ng mga salita ng Diyos. Yung mga Kaya nangyari doon sa buhay nila, Abraham pa. kaya yun yung nakalagay dun sa 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 Ark of the Tabernacle. Covenant. Kaya lang, wala na yung Ark of the Covenant na yun. Kasi Nawala. si Christ na. Kasi si Christ na yung the new covenant di ba? Pero ang Okay, Ark si Mama concord. Mary. Buhay yung Ark. O iba na yung ark nga, si Mary na nga daw yun. Ayun ay katikismo na natin yun. Nag-generate na, ano na yung, nagbago-bago na yung mga istorya. Sa Pero, simbahan natin. Nakita nyo ba yung yung sa YouTube na na yun daw Calvary, nung mamatay si Christ. Nakita ko lang sa YouTube I don't know if it is true, yung veracity ng Although kilala yung researcher na yun na at the time ng death ni Christ, yung blood niya tumulo dun sa crevice kung saan pumatak dun sa old Ark of the Covenant. I don't know how true. Nandun sa si Ron Wyatt, if I remember it right, siya yung siya yung nakatagpo nandun doon sa ilalim ng Calvary. Diba? Tagal nilang hinahanap ng Ark, yung old Ark of the Covenant. Pero sabi nga, hindi yung matatagpuan kasi nga may new si Mama Mary na yung Pero ang sabi, andun daw. Doon daw tumulo yung dugo. Kasi siguro nga, parang symbolic, di ba? Parang inaano na niya na ito na yung bagong covenant. Or, kung hindi man, parang pinaanohan niya na from his blood talaga. I don't know. Pero try niyo po tingnan sa sa YouTube. Si Ron Wyatt yata, if I'm not mistaken. Tingnan ko nga. Verse 14 na. Opo. Go ahead. Verse 14. For Kuya Boy. Tama ba? 14 lang. For B, ano ang hindi dapat kalimutan ng bayan ng Diyos? 14B. Yung magmamali. Pag yung kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Okay. Parang kasi kinakalimutan nila, no? Kaya nire-remind sila. So number 15, Kuya Hector. Yep. Paano inilarawan ang ilang na dinaanan ng bayan ng Diyos? Tama ba? Kaya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Okay.
anong significance nito? Bakit ano yung mga nakakatakot dito na ano yung significance ng mga makamandag na ahas at alakdan? Kasi ano siya yung Protection ni ating God shield. Oo. kanila. Ito yung nag-ano siya ng bronze ba yun? Yun ba yun yung nag-ano siya ng pagtitingin kayo doon sa Tikin ang Exodus tawag ng tikin. Exodus Tungkod na mahaba na nilagyan niya ng larawan ng ahas. yun? Para pag tumingin, hindi sila maano. Star of This is Serpent. before pa nun Itong before pa nung nangyari na yon. Kasi ang before verse yun? 9, ang May chapter makapag- 9, mga bunga ng pagsuway kay Yahweh. Tapos sumunod yun, naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Sinai. So, Hindi pa nangyayari yun? para sa akin po, yung ibig lang sabihin nito, talagang pinatnubayan kasi even sa harm, he kept them safe from harm. Parang yun yung pinapakita dito po sa talata na ito. Kasi di ba, he provided food and drink and even protection. Diba? The Lord provided all, the needs talaga. Hindi, meron kasi, ito, basahin ko yung footnote sa English na may startup kasi yan yung serpents sa Numbers 21:6 sinasabi, so the Lord sent among the people serpents which bit the people so that many of the Israelites died. Although wala pa naman yung bronze na sinasabi dito. Wala Pero pa po. numbers Nandun sa chapter 9 po yun. Yung kung saan sila yung naghimagsik nga sa So Panginoon. just protection na lang, protection Opo. against Kasi ganun din naman po kung titignan nyo yung... Ba't nawala si Brother Hector? Kung titignan nyo Brown out daw, brown out. ay ganun. Kung titignan nyo yung tawag dito, even yung bronze serpent na ginawa ni Moises doon sa kanyang sa tungkod. Ano rin yun? Kumbaga, protection, parang protection din. Diba? Nakagat nga sila, pero naprotektahan pa rin against doon sa venom. Or sabihin mo ng healing. Pero ganun pa man, he provided pa rin. Okay. Diba? Yun lang naman yung ano niya, parang pinapatnubayan pa rin. Kasi kahit na in adversary, diba? The Lord's help or presence is always there. Okay. Sana in-extend yung presence ng protection sa brownout. Ay. Hindi kasama po yan sa kasama po yan sa PES. Sa pagsubok kung gaano tayo makapagkukumbaba. Sige, ikaw na next, Kuya Alexa. Sige. 16. 16. Ano ang ginawa ng Panginoon upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang bayan sa ilang? Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Hanggang doon lang po, di po ba? Although A lang naman siya. Ilang. Diba yung A? Apo. Okay. Pero maganda yung yung karugtong nun. Di ba? Ang lahat ng ito'y sa ikabubuti rin ninyo. Ang ganda bakit hindi na pinabasa? Yung ba? 16 Kung kayo subukin at turuang magpakumbaba. Diba? Para din pala sa benefit natin. Baga. Pero, pagkain pa rin siya. Yung napakain Diba nga? Ikaw, O Diyos, sa pagkain ng buhay, binasbasan ng
natin. Dalawa yung pagkain dito pati yung Word of God din Kasama. Okay. Magkasama sila. Yung mga tanong makiki-words mo. Keyword. Dagdag ko lang na parang may propesya na yan, may forestate na yan na Oo. sa pagkakapako ni Hesus Kristo sa krus, lahat tayo na tumingin sa Kanya ay hindi mamamatay. Maliligtas. Tumingin, ano? At Tumingin, kaya nga, Parang 40. dapat kayo, kung bibili kayo ng mga gamot, huwag kayong bibili sa Watson. Bakit? dahil Sa Mercury kayo bibili. Bakit? ahas. Yan ang simbolo May ng cross. Mercury. Yung Yung kay ahas. Moises. Yung kay Moises. O yung ahas. May brand out din ba kina Kuya Boy? Brown out din sa kanila. Ala. Hindi, wala mo sinabi. Pero bigla lang siya nag-brand out. Bigla lang nawala. Kaya nga. Ala. What happened? Wala mo sinabi. Kaya nga eh. Yun ba yung simbolo ng Mercury, yung kay Moises? Opo. Yung Caduceus. Yung yung ahas na, bronze na ahas na nakapulupot doon sa krus. Against Jason. Yung ahas na nakapulupot doon sa krus, yun ang simbolo ng Mercury doon. Kaya doon tayo bibili, hindi sa Watson, ha? At May saka hindi sa libre Rome. advertisement ng Mercury. Tignan mo, nakakita ba kayo ng Mercury sa loob ng mga SM? Wala. Bawal. Nagpakumbaba. Mana. Diyan na si Kuis. Salita na bubula sa bibig niya. Salita ng Diyos. So, ibig sabihin, huwag niyo kalimutan siya o I was kalimutan. Ito is talaga, last minute Oo nga. Good evening. Parati kang Ingat pa uwi. Sa picture taking ka parati Time ng gabi. Sorry po, nag-OT for work. Wow. Dami na itong tipon. Tipon. Yes, ma. Sige lang. Sweetheart. Ano yun? Ano pa keyword? So, ayun. Yung sa verse 15, tayo sabi mo, protection sa mga sa friend. Ang nakikita ko rito connecting words ay yung kain eh. Kain, kain, kain. Mana, Puro pagkain. Ito. Kumain kayo. Whether Skyplex yan o ano man yan, dugo man yan, laman man yan. Basta kumain kayo. Ay, pag Skyflex sa kayong grape juice, hindi po totoo yun. Symbol lang po yun sa kabila. It's not the real presence. Sorry to say. So it's like an ordinary day lang yun. There is no extraordinary day that happened there. Ayun, parang kape-kape lang ni Koy. Parang gano'n. Gano'n ang nangyayari sa mga protestante. Pero yung mga Methodista, meron silang komunyon, di ba? Simbolo pa rin yun. May mga Methodist, nagkukumunyon sila. Kaya nga lang, yung kanilang komunyon, symbolism lang yun. Oh. Sa atin, sa ating Katoliko, hindi totoo talagang dugo at Wala kaban silang ni kakayahan Wala silang kakayahan mag-substation Opo. Wala silang authority gumawa ganun. Sa priest lang na ordained. Mga pari lamang ang pwedeng gumawa nun. Opo. Kaya simbolo lang talaga siya. Ayun ang word of God lang. Itong parang salita ng Diyos.
Sa kanila. Liturgy of the Word. Ito ba pwede nating ilagay at saka ito. Pwede, pero mabibigyan din sila ng buhay na walang hanggan, di ba? Oo naman, merciful naman si Lord. So, punta muna sila sa purgatory. Hindi muna sila mag-ano. Hindi nga, wala nga rin silang purgatory. Hindi, malalaman na nila pag namatay. Ay, mali pala kami. Mali pala yung turo namin. Malalaman na nila yung katotohanan. Nag-away tuloy kami ng best friend ko dahil dyan. Ba't inaway mo? Sabihin ba naman sa akin na niyayaya akong magsimba. Kain muna tayo sa SM tapos magsimba tayo doon sa may simbahan. Hindi ako sabi niya, magsisimba ako but never sa Catholic Church. Sakit ang pakinggan Hindi, sana sinabi mo, bakit naman never? Hindi ka pa naman yata nakapagsimba. Try mo lang. Kasi na daw yung mga pari natin, maraming pedophiles, meron tayong mga bishop na may mga anak. Bro, Ano? hindi lang Hindi naman, naman perfecto. hindi lang naman sa Sa Catholic kanila. Church yan. We don't have the monopoly of that. Even yung Kaya mga nga. pastors, ganun Sabi din. ko nga, bakit yung mga pastor niya yung malinis na malinis? Hindi Ikaw yun ba, dapat mismo, pinagtatanong na. Kasi kung maalala nyo, si Scott Hahn, yung convert ng ano ba siya, evangelical ba siya? Protestant din siya eh. Naupo siya minsan kasi nasa university siya may simbahan. Naupo siya dun sa likuran. Maya-maya, kasi may mali silang notion regarding sa ating holy sacrifice of the Mass. Pero sabi niya, upo lang siya dun, titignan niya kung ano yung mga mali sa simbahan. Nung maupo siya dun, na-realize niya, ba't ganito? Lahat ng mga, nasa Biblia lahat yung ginagawa nila. Pati yung sa Revelation, yung Hosanna, Hosanna, andun yung umaawit yung mga anghel sa Revelation ng Hosanna, Hosanna. Biblical naman pala lahat yung doon siya nagsimula na ma-convert. Marami mga pastor na na-convert na. Lalo na ngayon, ng si Leo na 14 ng Pero, Papa. pero kung titingnan niyo po kasi, dun sa Mass, kasi nga marami mga mananampalataya, hindi nga naiintindihan yung mismong misa. Kala nila, obligasyon lang na In real pumunta presence. ng misa. Hindi yung kaya ka pupunta doon kasi you are offering the holy sacrifice of the Mass kasi ang ino-offer doon si Christ mismo. Ang nakakalungkot, bro, kahit na dito sa mga MFC, ganun pa rin. Hindi rin naman talaga buong-buo ang kanilang pananampalataya at paniniwala doon sa ostia. May ganon? Oo, Oh? marami. Hindi nila maraming hindi naiintindihan din niya kahit na mga Katoliko, lalo yung mga Katolikong hindi kasama sa mga ganitong mga Walang catechism. Kulang sa catechism. Kulang po sa catechism. Opo. Kasi minsan, siguro blessed lang talaga na kami kasi from kindergarten hanggang high school nga meron kaming religion eh. Nung high school na imbitahan pa kami yung sa maglibing rosary sa Notre Dame or sa So, nagkulang ang MFC sa pagturo sa Pero may Kaya? katuruan Totoo naman ba kayo, yun? may formation naman may formation May mga formation naman tayo. na. Oo. about sa sacraments. Bakit umaattend ba lahat yung mga member ng MFC sa mga teaching? Hindi na kasalanan ng MFC. Sila yun. Hindi nga. Ibig sabihin nga, marami rin ng mga member sa MFC na hindi rin buong buo ang kanilang paniniwala doon sa Eucharistia. Dahil hindi nga sila buong member. Hindi rin buong pagiging member. So, Tanggap lang ng tanggap By ng komunyon convenience. kahit na merong mga kabit. So, diba? Ako po, ano yun sacrilege yan. Kaya nga eh.
Maraming mga mag-asawa na nagkahiwalay, tapos merong kinakasama, nagsisimba yan, ang umundo. Kaya sa atin po, it's not for us to judge them, pero it's ano talaga eh. It's between them and God. Reparation na lang, prayer for them. Oh. Siguro dapat ipag-pray natin sila na nawa ma-enlighten sila ng Holy Spirit na mali yun ginagawa nila. Mali nga. Unless sabihin mo, para-parapan Paano- Kuya Tonying. Ikaw, Paano mo harap-harapan. ikukulit Lalo na yun? aawayin si Kuya Tonying yan. Lalo na aawayin siya no best friend niya. Oo, Hindi, tama depende yan. depende kung may pagmamahal naman yung ano mo, photo mo. Relax daw Holy muna Cristo. ako. Relax po. Tama nga naman. Sacred Heart Month. Sacred Heart of Jesus, hindi Pride Month. Bukas, first, Yun nga yung pinag-uusapan Friday. natin eh, di ba? Itong first reading regarding reparation pagpakumbaba. naman yun eh. Eh yung pride nga, bakit pride? Meron pa po? Reparation na lang sa Sacred Heart. Oh. Meron pa po bang keywords? May tubig din ano, ng bukal. Sa, mula sa bato? Malaking ano? Ano ba yun? Mula sa Malaking bato. malaking bato. Malaking bato. Nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Wala pa pala tayo sa second reading. Second reading. Kaya nga, Wala pa po. ano na. O nga, anong oras na? 9:40 na. Magsisimba pa tayo bukas kasi first Friday. Si Kuis, pwede ka mag-second reading, Kuis. Kung second Sige po. reading daw, Sige po, sa ano? Napaka-iksi lang yan eh. dalawa lang. First letter to the Corinthians, chapter 10, verses 16 to 17. Sige po. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pagkikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinaghati-hati ay pakikibabahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yaman sa isang laman ng tinapay, tayo ay isang katawan, bagamat marami sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. One breath, one body. O, di ba? Patungkol din to sa simbahan. Dalawa lang tayo. One So, body in Yun pa rin ang sinasabi, Eucharistia pa rin, di ba? Eucharist pa rin. Tatanong pa ba ako? Hindi na siguro, bro. Tatakpa pa ba? Kasi mag-alas 10 na. Dalawa lang naman. Sige. Dalawa lang eh. Sige. Sige, tatanungin ko. Sino na ba? Ikaw? Oh, ako na ulit. Sige, ikaw na. Oo. So, 16, ano ang pinahiwatig ng kalis ng pagpapala ng ating pinagpapala? Ng tinapay sa ating pagpuputol-putol. 16, sige po. Okay. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain naman ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Amen. Ito po yung nangyayari, no? Oh.
break the bread. Breaking of the bread. So, Kuya Tonding, sa 17, bakit tayo, bagamat marami ay isang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Na Tinapay. walang iba kundi si Heso Kristo, Amen. ang ulo Okay. ng iglesia at tayo ay iba't ibang bahagi ng iglesia. Yon. So, at least, no, nakakonect na natin yung second reading. Connect. Ngayon, kung ang kagaya ng katawan natin na iba't iba ang bahagi, anong pinakamahalaga? Ayan ka na naman sa pinakamahalaga. Ang mahalaga, sagutin na natin ang keywords. Wala pong halaga yung katawan nyo, kay Kristo lang may halaga. Puso! Makikibahagi. One dead, one body, one One Lord. Lord of all. Ano pa? Ang ganda rin yung salitang Confessing that pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Dugo pa rin ang laman ng saro, di ba? Nandiyan pa rin yung dugo at laman na kinakain. isang katawan, isang Panginoon. Ano pa ito? Pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Isang Panginoon, isang katawan, Isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Tama ba? Meron yatang ano si quiz. At Independence Day. next week pa yun. Next week, oo. Okay, pagkain ng tinapay, pagkabahagi sa dugo ni Kristo. Isang katawan. Okay. Ang katawan. One church. Isang, yung pagkain ng tinapay, isang tinapay. Ano pa po? Isa lang. Okay na yon. Saan natin siya ikakabit dito? Kaya lang, ito, Ang tinapay, andun na yung tinapay. yan na, Katawan si Kristo. kita ng Diyos. Tinapay ng buhay. Ito kuhanin natin. Ito po yung ano, Salmo responsar. Purihin mo Jerusalem ang Panginoong butihin. At ang gospel acclamation, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na po ang mahal. Buhay natin, siya'y kailanman. Lagay ko rin yung salita ng Diyos. Ano pa po? Pakikibahagi para kompletos, ricados. Meron na po kayo ano? Hebla. Meron ako. Sige po. Go ahead. Tanggapin ng buong buo ang salita, katawan, at dugo ni Kristo upang mabuhay ng walang hanggan.
Kasi doon sa ating mga nabasang mga Tama. hindi lang naman yung kanyang katawan niya at dugo ang pinakakain sa atin, kundi pati yung kanyang mga salita. Salita. Okay. Meron pa po. My Lord is my bread of life. Copy, 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 paste. No, Brother Jerome meron. Si Brother Hector. Isang lahi sa'yo'y nagpupugay. My Lord is my bread. Ano? Yun ba yung kay, ano? My Lord is my bread. Ayos, ng mga buti na natitipon. Okay ito. Nagbibigay. ikaw, gawa ka din. Para isa-isa tayo. Brother Hector. So, Brother Hector, Nandiyan ba si Brother Hector? kahit sa Brother Hector, nandiyan ka ba? Gawa Wala ka eh. na rin. Hindi, sa chat niya. Sa doon kayo natin. Andun ba? Ay, Tanungin natin. sorry. Hector, ano po ang kibla niyo? Doon na lang sa chat. Hugot na yun Bayan mawip ng papuri sapagkat hugot na to, paano ko ipinapahalaga ng Eucharistia sa aking buhay? Oo nga. Ikaw na bro ang pumili ha, punta na tayo sa ano. Para Hoy, ikaw, ma-copy ko na to. Hindi, okay lang po kasi ako taga-type lang. Kasi kahit alin doon pwede. Hindi ako pwede pumili dahil gumawa ako eh. Yung hindi gumawa, yun ang pipili. Bumawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Pwedeng anuhin lang yung ano siguro para mapagsama-sama siya. Na sa pagtanggap natin ng buong buo ng salita, katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo ay, paano ba pagsasamahin yun? Kasi maganda yung na nandun din yun na iisa tayo dun sa second reading, di ba? Although,
dito kasi sa banal na Eucharistia, nandun din yung word. Di ganito na lang, umpisahan mo yung sa banal na Eucharistia, tanggapin natin ng buong buo ang salita, katawan at dugo ni Kristo. Tapos yung tumatanggap ng buhay na walang hanggan, di ba? Andun na rin yun, upang mabuhay ng walang hanggan. At maging isang katawan ng bilang kanyang simbahan, iglesia. Diba? Copy. Sige, ayusin natin dito. Ayusin po natin, ha? Para maging isang ano siya. Sa piging ng ating Panginoon, tayo sa banal na Eucharistia, natanggap natin. Tanggapin natin ang buong buo ang ng salita. buong buo ang salita ng Diyos. Nakikibahagi tayo sa Parang kanyang misa na yan. No? Oo, mas na to eh. Liturgy of the Word. Oo. Liturgy of the Word. At lagyan mo dyan ng at nakikibahagi tayo sa kanyang katawan at dugo upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. At maging iisang katawan. At maging isang katawan Isang bilang katawan, bilang kanyang Ayan na. simbahan. Okay na yan. Iglesia. Okay yan. Yes. Oh, challenge na tayo. Hamon. Di libre. Meron akong hugot to. Ano po? Meron kayo hugot? Hugot. Paano? Hugot din. May sasabuhay ang kanilang pagkain sa araw-araw na buhay. Happy. Dagdagan mo na lang yan, paano ko ibabahagi? Ano sabi? Paano ko pinahalaga sa buhay at paano ibabahagi si Kristo sa aking kapwa. Okay na rin yan. Pareho lang. Ano po? Okay na yan, okay na yan. Okay na yan? Yung hamon natin. Di mag-LBS. Live the word. Nangyari. Invite pa. The At saka word. yun nga, magkaroon tayo ng konting katekismo ulit. So, basa ako ng Catechism, ha? Meron akong Catechism of the Eucharist dito. Sabi dito sa Catechism 1324, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Yung. The other sacraments and indeed all ecclesiastical ministry and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself, our Paschal. Anong CCC number yun? 1324. Tapos sa 1333, at the heart of the Eucharistic celebration are the bread and wine that by the words of Christ and the invocation of the Holy Spirit become Christ's body and blood. Diba dun sa consecration, ginagawa? The dewfall that they might become the body and the cross yun. Faithful to the Lord's command, the Church continues to do in His memory until His glorious return what He did on the eve of His passion. He took bread, He took the cup filled with wine. The signs of bread and wine
come in a way surpassing understanding the body and blood of Christ. They continue also to signify the goodness of creation. Thus, in the offertory, we give thanks to the Creator for bread and wine, the fruit of the work of human hands, but above all the fruit of the earth and of the vine, gifts of the Creator. The Church sees in the gesture of the king priest Melchizedek, who brought out bread and wine, a prefiguring of her own offering. Ito pa nga, the Mass of all ages, sabi dito sa 1345. As early as the 2nd century, we have witness of Saint Justin Martyr. Ano lang natin to. Celebrate ng nakaraan. For the basic signs of the order of the Eucharistic celebration, they have stayed the same until our own day for all the great liturgical families. Saint Justin wrote to the pagan emperor Antoninus Pius 138, year 138 hanggang 161. Tagal na ito. Around the year 155, explaining what Christians did. Medyo mahaba. On the day we call the Day of the Sun, all who dwell in the city or country gather in the same place. The memoirs of the apostles and the writings of the prophets are read as much as time permits. When the reader has finished, he who presides over those gathered admonishes and challenges them to imitate these beautiful things. Then we all rise together and offer prayers for ourselves and for all others, wherever they may be, so that we may be found righteous by our life and actions, and faithful to the commandments, so as to obtain eternal salvation. When the prayers are concluded, we exchange the kiss. When someone brings bread and a cup of water and wine mixed together to him who presides over the brethren, he takes them and offers praise and glory to the Father of the universe, through the name of the Son and of the Holy Spirit, and for a considerable time he gives thanks in Greek, Eucharistia, that we have been judged worthy of these gifts. When he has concluded the prayers of thanksgiving, all present give voice to an acclamation by saying, Amen. And he who presides has given thanks, and the people have responded. Those whom we call deacons give to those present the Eucharistic bread. Ano yung communion? Eucharistic bread and wine and water, and take them to those who are absent. Wow. Ito po yung sinabi ni Justin Martyr. No? Tagal na nun. Ano pa lang? May mention dun sa parang may na-mention ka dun tungkol dun sa water. 155. Oo. Di ba minimix nga yung wine tapos may water? Ano na ulit yung ng water? Besides water and wine, di ba? Oo. Minimix naman talaga yun. May ano yun may ibig sabihin, di ba? Yung sa water. Anyways, hanapin ko lang sa CCTV. Pero okay na po ba sa inyo yan? Live the Word. Review Catechism. Yun sa Hamon. Love and adore Christ in the Holy Eucharist. Participate in the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Attend our 45th MFC anniversary daw. Okay po ba sa inyo yan? Okay. Live the Word, review, Yes, Tito. our Christ in the Holy Eucharist. Participate in the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Bukas na. Attend our 45th. Bahala ka na, Brother Jerome. Okay.
Okay? Huwag tayo kailangan. Dali. Punto lang sa Okay. Hanapin ko na yan. No? Taran, wala pa. Ay, nagano siya ng ng hibla. nagbigay. Oo, ngayon lang. Bigla. Isama ko. Sa tayo ay nagiging kaisa ni Kristo sa isang laman. Sumasa atin ang kanyang buhay at tayo'y nabubuhay dahil sa kanya. Parang ganun din naman. Sino si Kois? Si Brother Praise Hector. Hector. Boys, pakita mo na yung mo. O, game na tayo. Okay. Charan! Wahid Itnin Talata. Dito pa lang. Sandali ah. Walang gagalaw, walang kukurap. Biglang ganun eh. Okay. Nangihinga. Okay, one more time. This time with feelings na ha. 1, 2, and 3. Ayun. Okay. Thank you. Okay. Sino mag-closing? You cannot minimize. Okay. Sorry. Closing prayer na. Kuis, ikaw na mag-closing. Oo nga, wala siyang participation. Kaya Nagbasa siya ng nagbasa. second Siya reading. Nagbasa siya ng second. Pero, hindi marinig. Dalawang talata lang. pero ikaw na closing. Sino ako? Si Quiz. Sige po. Okay. Closing prayer po tayo and the prayer or eternal souls of ating mga pinsangko sila Jasper J at si Mark Anthony. Name be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, now never shall be. The Son, the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, have Pray- mercy on us. Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. San Carlos Acutis, Pray for us. Pray for us. Our Lady of Fatima. Pray for us. Pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Meron tayo pa habol po.